Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang morning, afternoon, evening, o kung ano pa man dyan sa inyo, saan man kayong parte ng mundo. Welcome po sa Thank You Doc. Si Alvin Alchico po ito and this is a taped episode. Pero kami hindi available ni LTV sa live kasi. Pero we promise you this is going to be a good discussion sa isang bagay po na kailangan paghandaan natin. Sama po natin siyempre hindi kompleto ang barkadahan kung wala si Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Ate B, good morning! Hello, birthday boy! Happy birthday to you! Eh, hindi ko na birthday pag na-air ito. Yun ang pwede silang humabol pa by then, no? Maganda Thank pwede you. nilang ulit-ulitin araw-araw birthday mo, di ba? Ayan. Maraming Napag-uusapan salamat. po natin sa TV Patrol, nako, nababalita natin ito tungkol sa Nipah virus. Eh kapag virus, nakakatakot kasi nadala na tayo sa COVID eh. Pero ano nga ba tong virus na ito? Kaya kapiling po natin ngayong araw na ito, infectious disease expert, ano? Tama ba ang tawag infectious disease expert? Si Doc Lulu. Doc Lulu, bravo, magandang umaga po sa inyo. Hi, Doc. Umaga sa inyong dalawa, Alvin and Ate B. Ate B ka rin pala, no? Oo, Ate B din siya. Oo. Pero si Dr. Lulu, hindi lang partner infectious disease expert, siya din ay expert on vaccines. Naalala mo nung COVID, si Dr. Lulu, kaliwat kanan, wala pong pahinga yan. Yung interview ni Dr. Lulu, kaliwat kanan about vaccines. But maybe we can touch a little about vaccines later. But first, let's introduce. Ano ba itong Nipah virus na ito? Nasa India lang ba ito? O mukhang papalapit na sa atin? O nandito na sa Pilipinas, Doc Lulu? Hi, Alvin. Alam mo, just this morning, I woke up to find some news on the recent one na control na raw yung outbreak sa India. Di ba? And that is very good news kasi at the moment, pwede na tayong makahinga ng maayos kasi kontrolado na sa India. And wala na sila. Lahat daw ng kanilang contact person turned out to be negative. So, medyo marirelease na yung tension sa buong Asia Pacific dahil contained na ang balita sa Nipah virus sa India. Pero ano ba yung Nipah virus? Siguro kailangan introduce din natin siya sa public, no? Yan, pinag-aralan niyo yan when you were studying medicine. Ano ba yung Nipah virus at gaano ba yan katindi pag tinamaan yung isang tao? Well, similarly doon sa sabi natin yung COVID, no, nanggaling sa fruit bats, it's a zoonotic. Ibig sabihin, yung virus na yan originally nasa mga animals, hindi sa humans. Zoonotic ang term na tinatawag. At mula sa mga animals na ganyan, ay nakakalipat sa mga tao. Karaniwan, hindi nangyayari yan. But for some changes in the virus, nakakalipat siya sa tao. At pag zoonotic, mas delikado kasi ang tao ay pag kinapitan, usually mas serious kasi walang-wala siyang depensa. Dahil hindi inherent or hindi kanya yung virus na yon. Ala siyang depensa. And then itong Nipah virus na yon ay hindi lang sa tao kumakalat, kundi sa hayop talaga. Sa karaniwan sa mga baboy, pigs, no? Pigs, horses, mga cattle, even cats, and even dogs sometimes. Kasi hindi paniki, di ba? Unang paniki raw. Fruit bats ang tawag doon. Doon nga nanggaling. So mula doon sa fruit bats, kagaya ng COVID, di ba? Ang sabi natin, ang talagang naka-record is nanggaling din yan sa bats. Di ba? Sa pero hindi ko gets, sorry, Doc Lulu, ipaliwanag mo, paano napunta from bat to hinalikan ba ng human yung bat? Paano na-transmit? Sabi ko nga, ang mga zoonotic viruses, yung mga nanggaling sa mga animals. Zoo means animals kasi eh. So, yung mga nanggagaling na virus sa animals, during some kind of natural changes or mutation, they are able to transform themselves, to be able to be transmitted to the humans and to other animals din. Dapat kasi animal kingdom lang siya, yung virus na yun. Ibig sabihin, Dr. Lulu, yung mode po ba? Paano ba? Hinalikan ba yung bat? Sa hangin ba yun? Kinatay? Kinain ba? Or paano ba? Ang usual mode of transmission yan is through secretions, body secretions. So it can be from saliva, sa urine, sa stool. Yan ang tatlong pinaka, at saka blood of course. So pagka lumipat yung
bat or nagpunta sa mga fruits kasi kain yan mga fruits, di ba? So kinakagat nila yan. So natatransfer yung kanilang laway or yung kanilang secretions doon sa fruits. Yung contaminated fruit na yan, kasi yun ang kinakain nila, mga prutas kaya tawag sa kanila fruit bats, di ba? So, yung contaminated fruits na yan, pag kinain ng ibang animals, posible na nilang makuha yung virus. And usually, ang mga tao hindi nakakahawa sa tao. But due to some changes in the virus, ayan, nakakalipat na rin siya sa mga tao. Nakakagawa na rin siya ng sakit sa mga tao. When previously, hindi. Nag-worry ako dun sa baboy kasi 'di ba baboy, kinakain natin yung baboy, 'di ba? Yes. Alam ko ang baboy pala ay may nipa, ang kinain natin may nipa. Although I don't know kung 'di ba lulutuin naman natin. So namamatay ba yung virus pag kinok? Right. If at the right temperature, high degrees temperature, at saka matagal din ang pagluluto. Kasi alam mo naman, hindi porket uminit na yung pagkain, naluto na or namatay na yung virus. Sometimes, it takes time and it takes the proper temperature, yung mataas na temperature, talagang kulong-kulo, bago mamatay yung virus. So, medyo hindi dapat talaga kumakain ng mga medyo hilaw pa na karne. Natin sa baboy, sa mga horse. Yung nangyari sa atin noong 2014 sa Sultan Kudarat, I think that was ang involved doon is horse meat. Hindi mo nga dapat kinakain yung horse. Kawawa naman yung horse. Kakain. Ang dami namang available na isda o shrimp. Precisely. Ang horse, kakainin mo yung horse. So, Doc, yun nga yung nababanggit niyo yung pagkain, ano? Pero so compared to COVID, which was talagang mabilis matransmit sa hangin, mas hindi naman ganun nakakatakot in that sense. Well, yes. Kasi itong klase ng virus na to, siguro mas malaki ang kanyang weight, di ba? So, hindi siya nadadala airborne pa. In fact, ang kanyang transmission, mostly nga through secretions ng laway at urine. So, hindi pa siya yung kagaya ng COVID na mas airborne. In fact, nung una, akala natin ang COVID hindi airborne. It's more by contact. It's more malapit masyado yung may sakit or yung merong hawak na virus bago ka makontaminate. Pero mataas ang mortality nitong Nipah. Ay, oo, dahil nga sa encephalitis. Actually, lahat naman ng mga sakit na infectious disease, meron niyang spectrum na from mild or sometimes asymptomatic. Maski magkaroon ka ng virus, posible naman na tinatawag natin asymptomatic lang. Wala ka halos manaramdaman or subclinical ang tawag doon. Na posible na napaka-mild lang nung headache mo or fever mo, sandali lang. But it can range between the mild to the severe and the complicated cases na tinatawag nating encephalitis or ang pagkakaroon ng pamamaga ng brain. That's the one that really is so disturbing because ang mortality ay 40 to 75% ang chance na mamatay kung magkaroon ka ng encephalitis. Pero linawin muna natin, i-remind lang ulit natin, wala po sa Pilipinas pa ito. At na-contain na po sa India. Dinidiscuss lang po natin for medical purposes para alam po natin kung ano bang klaseng virus ito. So pag tinamaan ka nito, Doc Lulu, hindi naman automatic deads ka, hindi ganun. Pwedeng lumala, pero hindi naman automatic mamamatay ka. Yes. Alam mo, lahat naman ng sakit, wala naman tayong laging 100% na mamamatay ka, except rabies. Except rabies. Yan ang isang sakit na halos once you get it, it's a death sentence. But most of the viruses that we have, even COVID, yun ang sinasabi natin na statistically, we know based on previous
experience and previous na nakita natin, ano ang chances na maaari kang mamatay. And for Nipah virus encephalitis, it's 40 to 75% ang chance mo. Ay, O, di ba? mataas. Mataas yun kasi sa Oo. trangkaso, halimbawa, trangkaso, ang chances mong mamatay sa trangkaso is definitely less than 1%. Yes, yes. So yung mga namatay po, Doc, doon sa India, anong profile? Matatanda ba o bata? Well, ang sinasabi natin dyan, usually, all ages are possibly susceptible. Kasi nga, pag wala ka pang immunity doon sa virus na yon, and since this is zoonotic, hindi siya talagang malalabanan ng mga tao. So the worst that you can get are the worst that are susceptible or vulnerable are usually the elderly. Kasi ang depensa niya napakahina na. And then usually also the babies. Yan ang mga most vulnerable group. Extremes of ages. Ang laging malakas ang panlaban, of course, are the people between, let's say, 20 to 50. Yan, malakas lagi ang panlaban yan. Mga middle age to. Anong signs and symptoms nito? Parang COVID ba ito? Parang malatrangkaso din siya. Well, most of the viral infections kasi are flu-like. Ang tawag natin doon, flu-like symptoms. Ano yan? Fever, headache, yung masakit ang kalamnan or myalgia, yung medyo parang pagod ka, may fatigue, may malay, di ba? Yan ang tinatawag nating flu-like illness. And for Nipah virus, by the way, based on what we have read from previous cases, matagal ang incubation period. From 4 to 14 days. Mas matagal yan kaysa sa ordinary. Ang trangkaso, 2 days lang, 3 days lang. Pag nahawa ka, meron ka ng sakit. Dito sa Nipah virus, matagal ang incubation. 4 to 14 days. Yung COVID nga, mabilis din ang incubation. By incubation, we mean yung from the time na makuha mo up to the time na magkaroon ka ng sakit or magka-symptoms, yun ang sinasabi nating incubation period, yung interval between makuha mo at saka magkaroon ng symptom. Kaya mahirap dito maghanap ng contact. And that's crucial. Kasi matagal. Yes. Kasi pag nakuha mo na ngayon, titingnan mo ngayon, within the last 2 weeks, sino yung mga contact person mo. Di ba ang dami nun? Pero hindi pa wala pa tayo doon kasi hindi pa naman na-establish na nakapasok. So wala pa tayo doon sa stage na ito. Yes, so far wala namang reported. So hindi tayo talaga dapat mabahala. Pero alam mo, importante yan sa pandemic preparedness. Because according to our Department of Health, the Philippines is one of those na nag-sign ng pandemic preparedness. Dahil nga sa experience natin sa COVID, we need to be alerted every time there is something na nangyayari sa ating mga kapitbahay or even globally. Kasi ayaw nating pumasok yung virus. So maganda rin na we can really be, alerted lagi. At yan naman talaga ang pandemic preparedness na tinatawag. Doc Lulu, na-curious ako doon. Sabi mo, may incident na tayo dati sa Mindanao. Ano po? Does it mean therefore na yung virus nandun lang sa area na yon, hindi naman siya namatay, na dormant lang siya doon, na any moment pwede ulit siyang mag-recur o totally na-eliminate na natin yon during the time na nangyari sa atin? Well, kung wala ka nang nakikitang kaso, okay, posible talaga na wala na siya. Kasi nga, if you remember, this is a zoonotic virus. Hindi siya madaling magkaroon sa humans. Yung human-to-human transmission is rare or even difficult to get. So, kung na-contain mo na siya at wala ka ng reservoir, ibig sabihin, wala ka ng mga animals na meron ng sakit, maari mo talagang masabi na, okay, wala na siya dito. Alam mo, nung nasa 1998, nung nag-umpisa sa Malaysia, 1 milyong pigs, baboy,
ang pinatay Oh my. para makontain. Para pala siyang avian, ano yung sa mga baboy, yung kinakata yung Foot mga and mani mouth. ng baboy. Oo, Foot and mga ganon. Oo, yung swine Hindi. flu. Yung Oo, swine yung flu. swine flu. flu. Yung kakatayin lahat ng Yes. mga baboy. So, ganun din ang mangyayari dito. Pero, Doc. Doc, Ah. isa lang, Atwi, yung hawa lang. So, halimbawa, yung mode of transmission from India, halimbawa lang, I'm not saying it's gonna happen, but yung kwento lang. Halimbawa, may tao, human na nahawa dun sa India. Yung tao na yon, pwede siya manghawa sa isang tao naman na babiyahe sa Pilipinas. Pwede bang ganun? Tapos Yes. yung tao na yon na galing naman sa airport, papunta sa bahay man niya sa Pilipinas, hahawahan naman niya yung mga kasama niya sa bahay. Ganun ba yung mode? That's right. Tama ka. Yun ang human to human, which occurs if that virus has already mutated in such a way na talagang kaya na niyang mag-human to human. Oh. Because originally, remember, a zoonotic does not do that. It's usually nasa animal kingdom lang siya. Okay. But when it transforms into something different, nagpunta na siya sa humans, then it can become human to human transmission. That's the one that you should be prepared not to happen. That's why, as much as possible, sa airport, if you have someone na may flu-like illness, Opo. imbestigahan muna natin. Tingnan natin kung siya ay merong virus na maaring Nipah. Because it can be anything. Alam mo naman, flu-like illness can be anything. So, ite-test mo na. Pag pumasok yung, lalo na nga, sabi natin, galing sa India. So, ngayon, yung mga taga-India, yun ang delikado na. Pag may nakita ka na galing ka pa sa India, check-in muna natin. Baka may dala kang Nipah. Ganun yun. Pero wala namang direct flight, ano? Fortunately, parang wala namang direct flight sa kung saan man yan sa India papunta sa Pilipinas, ma'am, ano? That's right. Ngayon, wala pa tayong direct flight from India. But hindi mo alam, kung nagpalit siya ng eroplano somewhere sa Hong Pwede Kong, Singapore, pwede rin, di ba? Pwede So, din. it's actually, di ba tinatanong naman doon sa iyong arrival, saan ka ba galing talaga? Opo. Di ba? Opo. Saan ka nang galing talaga? Ano yung original flight mo? So, anong source mo? So, if it's from India, yun yung, kung ikaw ay pumasok na merong flu-like illness. But then there's also this thing because as I said, the incubation period could be from 4 to 14. So maaring pumasok ka nang wala ka pang sakit. Tapos within the next 48 hours, saka ka magkakasakit. That's also one way to be alerted. Kasi pag may health status ka within 48 hours ng pagkarating mo, sana nagre-report ka rin. During the COVID, ginawa yun na nagre-report ka rin pagka ikaw ay nagkasakit within 48 to 72 hours. Okay. Doc, paano yung gamutan dito? Kung walang vaccine, paano gagamutin para hindi ka sana I'm assuming wala ho dito sa Philippines para hindi ka matuluyan, 'di ba? Kasi ang napakataas po ng mortality rate. Well, as a virus infection na wala pang specific treatment, supportive lang lagi ang ating treatment dyan. Meaning, bed rest, di ba? Plenty of fluids, at isolation, ibig sabihin, mag-mask ka na, mag-isolate ka na hanggat hindi ka sure kung ano ang meron ka or hanggang hindi ka gumagaling, di ba? Because it is important na hanggang hindi alam, isolated ka. Walang gamot except supportive. Sabi ko nga, huwag magpa-dehydrate. So fluids, inom ka, alam mo, water is a very good medicine yan. Inom ka lang ng inom. Hindi ka kailangan magpaswero. Pero pag inom ka ng inom, the body will not be dehydrated. Kasi ang katawan, pag na-dehydrate, abay maraming nagagawang damage sa mga organs ng body. Sa kidney, sa heart, sa lungs. So, importanteng hindi ka ma-dehydrate or makukulangan ng tubig. Any flu-like illness, any of those fever, headache, fever kasi nakakaubos ng tubig sa katawan, hindi ubos, nakakapagkulang ng tubig sa katawan. So, keep on drinking water or even, lugaw, yan, maganda yan.
chicken Hindi pala soup siya Dok, natin. hindi pala siya Dok kagaya nung sa ano yung sakit na parang may prophylaxis. Ano yun, yung Ate B, yung nagko-cover tayo, yung sa ihi, yung sa ihi ng daga, anong sakit yun? Yung may ihi ng daga. Leptospirosis. Leptospiro. Di ba Okay. nagpo-prophylaxis tayo? Oh, cover, ano tayo, inom tayo Hindi ha, para hindi virus tayo yan. tama. Oo, so Hindi hindi siya ba- ganun. Yeah. Ang mga viruses kasi, iba ang sistema niyan eh. Yaan, wala sa loob ng cells. Alam mo, kung kumuha tayo ng biology before, di ba? Opo. All living things are made up of cells, di ba? Yung virus kasi, pumapasok yan sa cell, kaya hindi yan nakukuha ng mga gamot na antibiotics. Whereas yung bacterial organism, madaling magamot ng mga antibiotics kasi nasa labas siya ng cells. Madali siyang hanapin ng mga antibiotics na iniinom natin at maaari na siyang patayin ng antibiotics. Pero ang virus hindi eh. Oh. Tago siya So, tago. Oh, Naalala ko- hindi siya pwedeng parang palalakasin ko ang resistensya ko kasi pag mayroong virus diyan, hindi yan tatama sa akin kasi malakas hindi walang ganoon. Well, sabi nga natin, pag malakas ang resistensya mo, meaning nandun ka sa age group na malakas pa, madaling 20 to 50. lumaban ng iyong mga cellular elements, di ba? Alam mo, meron tayong immune system. One of the best organs ng body natin, yung immune system, where you produce mga panlaban sa mga foreign substances ng body. Pag ikaw ay nasa age na continuous pa ang iyong paglaban sa mga kung ano-anong external or mga pumapasok na organism, mas madali mong lumalabanan at hindi ka magkokomplikasyon. But once magkaroon ka na nga ng edad, okay, at comorbidities ha, alam mo naman yon, yung mga may diabetes, may mga kidney disease, may mga disease, ganun. ay mahirap kang makalaban agad-agad. Kaya nga, very particular tayo, maski sa pagbabakuna ha, mensahe lagi natin yan. Yung mga most vulnerable, people whose immune system are compromised or hindi maganda ang panlaban. Yan yung mga extremes of ages, the very young and the very old, and the people who are getting, immunosuppressants, yung mga may cancer, yung may mga HIV, mga immune-compromised individuals, they're the ones who are most prone to severe disease. And yan yung delikado talagang magkaroon. Even trangkaso. Even a simple thing like trangkaso can be disastrous pagka ganyang bagay. Balikan. Yung vaccine ba natin, tatanong mo? Oo, tatanong ko sana yung vaccine. Kasi naalala ko nung COVID, nagpapaturok tayo ng pneumonia vaccine, mga flu vaccine, para mas tumibay ang katawan. Makakatulong ba to pampatibay sa atin? Well, definitely, ang bodies natin need all the essential nutrients para makagawa ng panlaban. Kung ang iyong nutrients ay kulang rin, isang factor yon kung bakit mahina ang panlaban mo. So, part of having your supportive therapy or preventive therapy is to have your body get everything na essential. No? So, vitamins are good, especially those that are included or are components of the defenses of the body. Di ba? Kasi marami yan, even vitamin C, even yung mga electrolytes na kailangan mo. Pag meron kang kulang sa body, yun ang nangyayari. Hindi makakalaban ng basta-basta ang iyong katawan. You need every possible component mo na lumalaban. That's why, sabi nga nila, bakit ako, ganito ang sakit ko, parang baliwala. Pero sa iba, magka-age kayo, yung isa, mahina talaga resistensya, mas severe ka. Walang pareho eh. Hindi natin masasabi kung anong nangyari kay Pedro, mangyayari kay Juan. Laging nasa genes mo rin yan. Paano lalaban yung katawan mo. Kaya importante ang very good physical, mental, even emotional. Kasama.
Lahat-lahat, oh. Doc, sakaling makapasok, in case lang po na makapasok yung Nipah virus sa Pilipinas, are we ready? Ibig sabihin yung ating mga hospitals, yung ating medical care, yung ating hospital system, kakayanin naman po, are we ready for that? Or wag muna, Nipah, wag ka munang pumasok, hindi pa kami ready. Hayaan mo muna kami mag-prepare. Alam mo, Alvin, yan ang ambisyon natin ng Department of Health. Lahat ng healthcare workers should really know and be aware that we must support and collaborate na pagka merong alert system na ganyan, everybody is on, their knowledge are there. Hindi sila nagmi-misinform. By the way, are we prepared? Yes. We can only be prepared if everyone will know that. Kasi alam mo, isang tao lang na magmintis at hindi niya napansin na may nakapasok na ganyan. Di ba ganun din yung COVID? Kaya nakapasok Nalusutan. yung COVID dito. Isang tao lang yan. 2 galing sa China yata. Yeah. Ang Totoo. nakapasok na hindi nalaman. Hindi pa alerto noon. Pero ngayon, hopefully, yan ang ginagawa ng ating Department of Health. Kaya, nakita mo naman, parang bigla na lang bumulusok yung Nipah. Nag-uumpisa pa lang doon sa India. Ngayon nga, ang gandang balita na Na-contain. na nila. So sinasabi mo, parang team effort ito, may isa lang sa atin na weakest link, ay Yes. nako, makakalusot yung virus, di ba? At pag nakalusot ang virus, yun yung tanong ko sa inyo, if we are ready, kasi wala naman tayong choice eh. Kung nandito na, we really need to do something about it, otherwise it's gonna spread. Right, Alvin. And that is where the pandemic preparedness is being kind of developed. And this is all countries included. That was what our Secretary of Health had been able to do during the World Health Assembly nung May sa WHO, di ba? 193 countries signed an agreement that every country should have a pandemic preparedness plan. And that we should share and we should collaborate. If something happens and there's an outbreak of something unusual, to have it reported. So globally, people will start preparing and will be alerted. Kasi Hindi, ang tanong, Dok Lulu, ang tanong, kasali ba India doon? Kasi naalala mo yung COVID, Yes. naalala mo yun? Nung unang buwan or unang weeks ng COVID, hindi ba tinatago-tago pa ng China yun? Naalala mo yun? Yung parang kulang pa sa detalye. Ang tanong, ang India ba, pumirma din ba doon? Kailangan, din sila, honest din sila. Right, 193 countries. Including India. Hindi ko nga alam. Yes. Kasi 194 countries eh. Niisip ko nga ano kaya yung one country because I read 193. Nagtaka rin ako, ba't may isang kulang yata? Hindi ba yung United States hindi kumalas doon sa World Health Organization recently under President Trump? I'm Alam not sure ko. about China kung wala na rin yung China. They're not saying it pero your guess is as good as mine. I don't know. Pero ang natatandaan ko kasi 194 countries ang WHO. But during that time, ang nakasulat lang is 193. I'm not so sure. May isang bansa pala, no? Bakit parang kulang ng isang country yung pumirma dun sa pandemic preparedness? But maybe secretive about it, they wouldn't. Yeah. We would not know. Nevertheless, kahit hindi man pumasok, we should all be ready for any eventuality. We'll never know. For all we know, baka yung bats doon napunta dito or whatever, kung ano man. Baka pwede ba yan ang mangyari na mga bats natin, mga pigs natin, bigla na lang magkaroon ng Nipah virus? Naturally occurring ba yan? O it's impossible? Well, kagaya ng swine flu, since animal yan. That's why it is important when you also import. Diba? Pag nag-import ka, yung sinasabi nga natin, mga meat, nag-i-import din tayo ng iba-ibang klaseng meat, diba? And that should have a seal of security or protection or it pass through. Because kung makapasok yung ganong klaseng virus at napunta sa mga susceptible animals, hindi lang pigs, even domestic animals like cats and dogs, pwede yan makuha. And then you start seeing,
bakit itong mga animals na to, lalo na kung nasa farm. Kasi kung isa-isa lang, baka hindi mo pa mapansin. Pero pag 2, 3 more at within the span of a few days, that is already a sign. May red flag ka na dyan. And that is the one that must be given, inform our people. So whenever they see something unusual, time to report to the authorities. Anong authorities natin? DOH. I'm sure the DOH will be glad. And even agriculture, ha? Kasi ang ating ngayong One Health na tinatawag is not only the DOH. Ang included dyan is the Department of Agriculture. Kasi itong mga pandemic preparedness, itong klase ng zoonotic viruses are also coming from animals, which is under the purview of the Department of Agriculture. Di ba? NMIS, National Meat Inspection. Yes. Anyway, but we are So all... talagang Yeah. kailangan ng partnership, collaboration. And we are Dr. Lulu, we are very fortunate that we have people like Dr. Lulu, no, na nagbibigay ng tamang walang kapaguran sa pag-educate. Importante 'yun na tama yung education. And with that, we would like to thank you, Dr. Lulu. I hope hindi po kayo We mapagod. fight DOM, Alvin. Ha? We fight DOM. Alam mo ibig sabihin nun? Dirty old men? Hindi. So naman, madumi isip. DOM means we fight disinformation. Opportunist, ha? Maraming oportunista sa mundo. And misinformation. Very good. And I congratulate you for that. Mabuhay ka, ha? Mabuhay ka, Dr. Lulu. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Doc. Sa ulitin po. Thank you, Ren. Thank you. Bernadette. Bye-bye. Salamat. Si Dr. Lulu. Bravo, yung ating expert for today. Ang dami po na napulot. 30 minutes lang tayo nag-uusap pero ang daming impormasyon. At ang pinaka-importante, tamang impormasyon. Dr. Lulu, thank you. Mabuhay ka. Thank you, Ate B. Sana nga na-contain na nga yung Nipah virus na yan para hindi na makapasok sa Pinas. Si Alvin Alchico po ito. I-share nyo ito. Maganda tong public information. Like and share. Hindi kami DOM. Malayo pa kami. Ang sama pala na isip. Hindi, nakasanayan ko. Sabing DOM, dirty old man. Diba? Ayaw natin ng disinformation. Oo nga, baka mamaya, ingat ho sa mga nananamantala, mga oportunista, lalo na nasa balita. Baka mamaya may mananakot, tapos kung anong produktong ibebenta. Ingat po ha, alam nyo na. Ingat lang. Dapat palaging aware. Kaya tumutok po palagi dito sa Thank You Doc. Like, share, and subscribe to our channel. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Until next time, dito lamang sa... Thank you, Doc! Thank you.